entablado. Isang pamilyar na cue iyon para kay Nel. Pangatlong elimination round na ang TRS. 2 na ang nawala sa kanila sa 1.5 buwan ng paglabas. Ang sabi sa kanya ng crew na naka-assign sa kanya, malaki raw ang tsansa niyang manalo. Patunay roon ang napakataas na text votes na nakuha niya na nakaraang elimination. Ang tanong sa isip niya ay kung makakakuha pa kaya siya ng ganun karaming mga boto sa kabila ng mga pangyayari sa personal niyang buhay. Would people still vote for the daughter of a corrupt businessman? Nakakatawa naman inisip pa niya yun kung mananalo ba siya o hindi, na para bang may halaga pa yun. It didn't matter really. Nakapag-desisyon siya at ang desisyong yun ang malalaman ng mga tao sa ngayon. Isa-isa na silang tinawag sa stage. Bawat isa sa kanila ay suot ng designer gown na ayon sa kulay nila sa TRS. Light blue ang sa kanya. Kulay raw yun ang kapayapaan. She didn't feel peaceful in all right now. Sa katunayan ay kabaliktaran nun ang nararamdaman niya. And now, please give it up for Cornelia Gaston. Pakilala sa kanya ni Landon. Sinundan niya ng malakas na hiyawan ng mga tao na lalo pang lumakas nang lumabas siya sa entablado. Pinilit niyang umiti at kumaway. As you well know, tonight is our elimination round. Sabi ng isa pang host na si Diana Roses. Alam mo, it's our fault. Kumuha tayo ng napakaganda at napakagaling ng mga girls. Kaya naman pang 3 elimination round na, perfect score pa rin sila sa mga tasks nila. Patuloy naman ang co-host nitong si Landon. Muling nagpalitan ng mga linya ang dalawa. Their usual repartee. Kakatwa talagang patuloy lang na tumatakbo ang mundo sa kabila ng mga bagay na pakiramdam ni Nel ay sapat na para magpahinto rito. At siya ay nakatayo roon na para bang ang sinasabi ng mga host ang pinaka-importanteng bagay sa buong mundo. Na para bang hindi niya pinagtataguan ang daddy at mommy niya dahil yun lang ang tanging paraan para makaharap pa rin siya sa mga tao ng buo. Patuloy sa pagsasalita si Landon. Pero bago po natin alamin kung ano naging resulta ng ating text votes, nais ko po munang tawagin dito ang isa sa ating mga contestant para sa ating importanteng mensahe. Yun ang cue niya. Ayon sa napag-usapan nila ni Isa at Ana, huminga siya na malalim bago pa man tumapat ang liwanag sa spotlight sa kanya. Cornelia, is there something you'd like to say to everyone? Tanong ni Landon sa kanya. Pinaghandaan niya ang sandaling yun, ngunit nang hawakan niya ang mikropono ay hindi niya mapigilan ng panginginig ng gilid ng kanyang labi at ang pangingilid ng kanyang mga luha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong hindi makakalimutang paglalakbay ang lahat ng pinagdaanan ko sa TRS. Napakarami ko pang bagay na natutunan. Sa tumayong lola ko na nagdaang linggo, ang tanging ko po ikinalulungkot sa gagawin ko ngayon ay ang hindi ko na kayo makakasama araw-araw. Marami po akong nakilalang mga bagong kaibigan, ang dami ko pong natutuhang mahalin at pahalagahan. Sa lahat ng mga taong bumuboto sa akin, kahit hindi niyo kakilala ng personal, gusto kong magpasalamat sa pagmamahal, suporta at paniniwala niyo sa akin. Sumali po ako sa TRS hindi dahil nais ko sanang makatulong sa isang foundation para sa mga batang kalye. Sabi ko po, kapag nanalo ko, ibibigay ko sa Helping Hands Foundation ang perang napanalunan ko para sa kanila. Little did I know na darating ang araw na malalaman kong ako pala ang higit na nangangailangan ng tulong, na may iba palang paglalakbay na kailangan kong harapin. This is why nagpapaalam po ako sa inyo ngayon. Kailangan ko pong iwan ng TRS para harapin ng mas makatotohanan ang tunay kong buhay, my own reality. Sinalubong na katahimikan ang announcement niyang yun. Maging mga host na nasabihan ng mga nangyayari ay tila nagulat din sa kanyang mensahe. Maraming salamat po ulit, sabi niya bago ibinalik kay Landon ang mikropono. Nagbow siya ng isa bago tumalikod at tinruyang iniwan ang entablado ng The Reality Show.
Pagdating sa backstage tulad ng inaasahan niya ay naroon ng mga tauhan ng kanyang ama. Kagabi ka pa niya pinapahanap sa amin. Nang makita ka niya sa TV ay tinawagan kami ng daddy mo para sunduin ka rito. Paniwala na isa sa mga ito. Iuuwi ka na namin sa bahay niyo. Kalmadong sumagot siya. Magbibihis lang ako. Hihintayin ka namin dito, sabi uli nito. Tumango siya at naglakad na palayo rito. Pagdating sa dressing room ay nilabas niya ang kanyang cellphone. Kaninang umaga ay may hiningan siya ng tulong para matakasan niya mga tauhan ng daddy niya na alam niyang susundo sa kanya. Gusto pa rin niya gawin ang pamamaalam sa TRS ngunit ayaw pa niya umuwi hanggat hindi bahagyang lumilinaw ang isip niya at wala siyang alam na pwedeng pakiusapang samahan siya maliban sa taong tumulong sa kanya sa lahat ng mga pinagdaraanan niya. Pinindot niya sa speed dial ang numero nito. Nandito na sila, wika na. Okay, natatandaan ba kung saan ka dadaan? Tanong na nasa kabilang linya. Oo, sagot niya. Naghihintay ako rito. Mabilis na siya naglakad sa direksyong itinuro sa kanya. Ang pagitan ng holding area niya at ng main dressing room ay may lagusan patungo sa stockroom ng mga props at mga lumang costume. May maliit na pinturo na hindi na ginagamit at hindi agad mapapansin dahil natatakpan ng mga sabitan ng mga code. Pagdating doon ay tinulak niya ang pinto. Pagbukas niyo ay nakatayo roon ng taong tinawagan niya. May dala itong dalawang helmet at agad sinuot sa kanyang isa. Salamat, Danny, sabi niya. Halika na, tugon niya. Umangka siya sa likuran ng motorsiklo nito. Yun daw ang dinala nito sa sakyan dahil mas madaling dumaan sa mga side street at mahihirapan silang habulin kung sakaling may hahabol sa kanila. Maraming salamat, sabi niya kay Danny. Saka inagot dito ang helmet. Okay na sigurong iwan mo ako rito. Sigurado ka? Yes. Sabi naman sa opisina ni Will kanina, pauwi na siya. Kung wala pa siya rito, pwede naman ako maghintay. Nakita niya ang pag-aalangan ni Danny, pero pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang pang-aabuso niya sa kabaitan nito, lalo pat meron namang isang tao na dapat ay kumakalinga sa kanya sa sitwasyong ito. Hindi naman ako pababayaan ni Will, paninigurado niya. Tila nakumbisi na rin si Danny kaya tumalikod na ito sa kanya at saka sumakay sa motorsiklo nito. Siya naman ay humarap sa mataas na gate ng bahay ng pamilya ni Will. Ang totoo ay nag-aalangan din siyang magtungo roon dahil nahihiya siya sa pamilya nito. Yun nga lang ay wala naman siya pagpipilian. Si Will na lang ang tanging naiisip niyang kaya niyang lapitan ngayon para damayan siya. Pipindutin pala niya ang doorbell nang may pumarada sa likuran niya. Nakahinga siya ng maluwag na makita sasakyan iyon ni Will. Umibig sa sasakyan ng fiancé niya. What are you doing here? Tanong ito pagkakita sa kanya. Hindi na inaasahan niya ang tanong nito. Pinilit niyang ngumiti pero hindi nito ginantihan ang ngiti niya. Ay simula niya. Hindi siya nito pinatapos sa sasabihin niya. Let's get in the car. I'll get my driver to bring you first to a safe place. Pero huwag na tayong mag-usap. Nasa loob si na Mami and they are expecting me. Dahan-dahan nawala ang ngiti niya habang iniintindi ang implikasyon na sinabi nito. Ayaw mong makita nila ako? Tanong niya. Nel, tila naubusan ng pasensyang sabi nito. Is this about the news concerning my parents? Nel, sinabi na hindi ngayon ang tamang oras para mag-usap tayo. Kaya ba hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kaya lagi kang wala sa opisina? Will, pinagtataguan mo ba ako? Hindi na nito kailangang sumagot. Agad niya nakita sa mukha nito ang kasagutan. Why are you being like this? Bumuntong hininga ito. Fine, gusto ko mag-usap tayo na mas maayos. Pero mas mabuti na nga ang ganito. You need to hear the truth. Well, I have been hearing too much truth the past few days. Might as well get the rest of it. Sarcastikong sabi niya. Nagpakawala ito na hininga. Sarcasm doesn't suit you, Nell. Really? Mas sarcastic ko pang tugon niya. See, kaya nga ba hindi tayo dapat ngayon mag-uusap? At kailan tayo mag-uusap? Kapag sigurado mo na uli na hindi ako nakakaya iharap sa mga magulang mo, kapag sinabi sa TV na mali ang lahat ng allegation
sa pamilya ko? Kapag pasado na uli ako maging girlfriend mo? I'm sorry, Cornelia. Naiintindihan mo naman siguro na that all you want is a perfect trophy wife to go with your perfect life? My father is running for election now. My mom almost had a heart attack nang makita niya sa balita ang tungkol sa pamilya mo. I can afford to be associated with you like this. I just can't. A huge realization struck her. Ito bang lalaking dapat ay pakakasalan niya? Was this all that he amounted to? The many years they had been together, was this all that it amounted to? Tama ito. Hindi ito ang tamang oras para mag-usap sila. Sa katunayan, wala na silang dapat pag-usapan pa. Ipinamukha nito sa kanya kung ano ang tingin nito sa kanya. Nahihilam na sa mga luha ang mga mata niya, pero hindi niya pinayagang pumatak ang mga iyon. She had enough willpower to hold on to her pride. Iyon na lang yata ang natitira sa kanya ng mga sandaling iyon. Tinalikuran niya si Will sa gitna ng pangungusap nito. Sa magulong bahagi ng isip niya ay narinig ng tunog ng motorsiklo at ang paghintunos sa tabi niya. Sumakay ka na, umalis na tayo dito. Umarap siya kay Danny. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganung kalaking pasasalamat na makita ang isang tao. Lumapit ito sa kanya at isinuot ang helmet sa ulo niya. Saka siya inalalayan nito na sumakay sa motorsiklo. Iniyakap nito ang mga kamay niya sa katawan nito at pinaalalahanan siyang kumapit ng mabuti bago nito pinaharugot sa sasakyan. Nagpapasalamat siya at nakahelmet siya dahil pinoprotektahan niya ng mukha niya at itinago ang pag-iyak niya. Hinigpitan niya ang pagkakayakap kay Danny at inhilog yung ulo niya sa likod nito. Inihinto nito ang motorsiklo nang makalabas na sila ng subdivision. Lumingon ito sa kanya. Saan mo gusto pumunta? Kahit saan, tuloy niya. Kahit saan, basta ilayo mo muna ako sa lahat ng ito. Pag-unawa lang ang nakita niya sa mga mata nito bago muli itong pinaandar ang sasakyan.